Ako, Jose, taimtim na nananalangin. Napagpapalain ni Buddha ang aking asawa, Sofia, ng mabilis na paggaling. Alam ng chairman ngayon ay ikawalong anibersaryo ng iyong pagtatapos. Ang aming iginagalang na chairman, partikular na hiniling sa akin na ibigay sa iyo ang regalong ito. Sabi ng chairman siya ay may sakit kamakailan, kaya hindi siya nakakasama sa tabi mo. Ngunit, naaalala niya araw-araw. Ang mahalaga sa iyo. Sa 7 taon ng kasal, alam ng lahat na mahal ako ni Sofia, matalik at masidhi. Ngunit pauwi na siya, na-aksidente siya sa sasakyan. Pagkatapos ng aksidente, ang kanyang personalidad na hati sa dalawa. Sa araw, siya pa rin ang parehong maalalahanin at mapag-alaga na si Sofia. Kinukwento niya sa akin ang mga kwento, pinapatulog ako, naaalala lahat ng gusto at ayaw ko. Ngunit pagdating ng gabi, siya ay nagiging ibang tao. Ibinibigay niya lahat ng pagmamahal niya sa bagong intern, Elena. Iniingatan niya siya, mahal niya, tulad ng sariling buhay, upang gamutin ang kanyang split personality. Sinubukan ko na lahat, ngunit walang nagtagumpay. Ngunit naniniwala ako, basta mahal niya ako, tiyak na babalik siya sa akin. Tara, magmaneho tayo. Namimiss ko siya. Gusto ko siyang makita sa ospital. Halos kalahating taon na akong nagpapanggap na may split personality. Anong pakiramdam? Hindi naman masama. Si Jose ay lubos na kumbinsido. Wala siyang kaalam-alam. Ikaw. Nakipagtalik ka kay Elena minsan ilang buwan na ang nakalipas at naadik ka para tuloy-tuloy. Naisipan mo pa ang scheme na ito ng split personality. Ang galing ng galaw. Talagang pinaghirapan mo. Ano ang magagawa ko? Ito ay dahil lang. Si Elena ay napakabata. Napakaunawa. Kahit sinong lalaki ay matutukso. Sasabihin ko, ikaw pa rin ang tapat. Tingnan mo sa ating grupo, sino ang walang konting kalokohan sa labas? Kung ako, magpapatuloy na lang ako sa pagpapanggap magpakailanman. Si Jose ay talagang maganda. Ngunit pagkatapos ng 7 taon, kahit isang Diyosa ay magiging boring. Boring. Kaya, naghahanap ako ng excitement sa labas. Kaya, lahat ay kasinungalingan. Nangako kang aalagaan ako magpakailanman. Ngunit ngayon sinasabi mo na naiinip ka. Jose, mamahalin kita magpakailanman. Wow! Isang deklarasyon! Isang deklarasyon! Jose, ang pagpapakasal sa iyo ay ang aking pinakadakilang kaligayahan. Pakasalan mo ako. Dahil naiinip ka, ibibigay ko ang iyong hiling. Ikaw ba ito, Attorney Zhao? Mangyaring gawin ng isang kasunduan sa diborsyo para sa akin. Jose, saan ka galing? Kung wala ka, masakit na sobra, hindi ako makahinga. Hindi na kita gagawing magalit muli. O gagawa ng kahit ano, para saktan ka. Lahat ng mga pangako noon, isipin mo ngayon. Naging biro na lang lahat. Sofia, sa pagkakataong ito, aalis na ako sa'yo ng permanente. Oh, kung hindi si Jose, ano? Nandito ka na naman para bantayan si Juan Santos sa ospital? Paano ka naging pabaya? O lampas ka na ba sa iyong kapanahunan?
Hindi ka na ba makalakad ng tuwid? Sinabi sa akin ni Sofia noon pa. Matagal na siyang sawa sa'yo. Sa mga araw na ito, gusto niya ako. Kung alam mo ang mabuti para sa'yo, umalis ka. Asawang iniwan. Sa nakaraang 6 na buwan, Tiniis ko ang mga pambubuyo ni Elena. Tiniis ang malamig na tingin ni Sofia. Tiniis ang lahat ng kahihiyan sa kasal na ito. Pero ngayon, ayoko nang tiisin pa. naglakas loob kang saktan ako. Sinaktan kita. Ano ngayon? Kailangan ko bang pumili ng espesyal na araw para saktan ka? Sofia. Sinaktan ako ni Jose. Bakit mo siya sinaktan? Sinadya niya akong patid. At tinawag akong asawang iniwan. Sinampal ko siya minsan. Hindi ba ako may karapatan? Humingi ka ng tawad. Hindi. Huwag kang maging walang katwiran. Binubuli mo si Elena at akala mo tama ka. Masakit, Sofia. Kailangan ko siyang saktan para gumaan pakiramdam ko. Siye? Tao? Sofia, balif ka ba? Tama na. Mahal, masakit ang kamay ko. Sa susunod, huwag mong gawin mag-isa. Paano kung masaktan mo ang sarili mo? Sofia, nakalimutan mo ba ang mga pangako na ginawa mo sa akin sa kasal natin? Ang gumawa ng mga pangakong iyon ay ang pangunahing personalidad, hindi ako. Mahal ko si Elena. Wala akong interes sa iyo. Sofia, nakabook na ang kuwarto sa hotel. Noong nakaraan, hindi gaano kasaya. Sa pagkakataong ito, ngayon, titiyakin kong masaya ka. Tara na. Ate, huwag mong dibdibin. Sofia, nasa ibang personalidad lang siya ngayon. Si Elena lang ang gusto niya. Pagdating ng umaga, at bumalik ang pangunahing personalidad, magiging maayos siya. Mahigit 1 dekada na kayo, maghintay ka lang ng kaunti pa, nalilito lang siya ngayon. Ayoko nang maghintay pa. Nahanap mo ba si Jose? Nawawala siya buong gabi? At wala sa inyo ang nakakaalam? Anong ginagawa niyo? Alam mo, si Jose ang pinakamamahal ko. Kung may mangyari sa kanya, sisiguraduhin kong lahat kayo ay makakasama niya sa pagbagsak. Jose, saan ka galing? Hindi mo sinagot ang mga mensahe ko. Hindi sinagot ang mga tawag ko. Alam mo ba kung gaano ako nag-alala? Muntik na akong tumawag sa pulis. Halika, sumama ka sa akin. Ang galing ng pagpapanggap. Kung hindi ko mismo nakita kahapon, ako ay nauto ulit ako sa iyo. Tingnan mo, pasensya na. Kung ako ang pangunahing personalidad, hindi ko hahayaan si Elena na tratuhin ka ng ganyan. Pero alam mo, kapag dumating ang gabi, hindi ko mapigilan ang sarili ko. Huwag mo na akong hanapin sa gabi. Manatili ka na lang sa bahay at magpahinga. Okay? Hindi ka natatakot na masaktan ako. Natatakot ka na makagambala ako sa kasiyahan niyo ni Elena. Huwag kang mag-alala. Hindi na kita hahanapin kailanman. Si. Pirmahan mo ito. Ano ito? Kontrata ng pagbili ng bahay. Nakahanap ako ng lugar na gusto ko. Kailangan ko ang pirmahan mo. Okay. Tiyak na gutom ka na. Magluluto ako ng pagkain para sa iyo. Pitong taon ng kasalan? At nagwakas ng ganun lang. 1 buwan na panahon ng pagpapalamig ng diborsyo. Kapag natapos na, maaari na akong umalis sa kanyang mundo ng tuluyan.
10 araw ang lumipas sa isang iglap. Sa loob ng 10 araw na ito, si Sofia ay hindi umuwi. Nag-text lang siya na nagsasabing nasa business trip siya. At ako, hindi ko siya binanatan sa kanyang kasinungalingan. Nag-book lang ako ng flight papuntang ibang bansa at nag-empake ng mga gamit ko. Naghahanda na iwan siya ng tuluyan. Samahan mo ako. Anong ginagawa mo? Huwag kang magtanong. Pupunta tayo sa ospital. Ano ba talaga ang dahilan? Bakit mo ako dinala dito? Hindi ba si Elena ang mahal mo? Bakit mo ako ginagambala? Si Maria Reyes ay nasugatan at dumudugo ng matindi. Siya ay may bihirang uri ng dugo. Wala ito sa blood bank. At ang iyong uri ng dugo ay nagkataon na tugma. Kaya kailangan naming mag-donate ka ng dugo. Kaya, hinila mo ako sa gitna ng gabi para lang dalhin ako dito. Para mag-donate ng dugo para kay Elena? Ang buhay ni Elena ay nakabitin sa isang sinulid. Ikaw lang ang makakapagligtas sa kanya. Hindi ko gagawin iyon. Teka, Sinta, kaunti lang. Ano ang tawag mo sa akin? Ano ang tawag mo sa akin? Simula ngayon, ikaw na ang aking mahal. Gugugulin ko ang natitirang buhay ko na pinahahalagahan ka at pinoprotektahan ka. Sa init ng sandali, talagang tinawag ko siya sa palayaw na ginagamit ko sa kanya ng lihim. Hindi pwede. Talagang hindi ko pwedeng hayaang si Jose malaman na may mali. Wala ng oras. Si Elena ay walang oras para maghintay. Siya, Sofia, gago ka. Akala ko noon na iyon ay patunay ng pagmamahal ni Sofia sa akin. Pero ngayon, siya ay kumukuha ng dugo ko para kay Elena. Doktor, kailangan ng pasyente ng mas maraming dugo. Narinig ko si Binibining Reyes ay nagdurugo ng malala. Sobrang layo na ng ginawa niya. hindi sapat. Ituloy mo. Gising ka na, Jose. Okay ka lang ba? Wala na sa panganib si Elena. Yan ang pinapahalagahan ng iba kong pagkatao. Hindi ko alam. Ngayon, gusto ko lang manatili sa tabi mo. Nagpapanggap ka pa rin. Sofia, akala mo ba, tanga ako? Nakaraos na naman ng 3 araw. 17 araw na lang. Eto. Kumain ka ng sopas. Ingat, mainit. Sabi niya mananatili siya sa akin. Gagawin niya iyon. Sa nakaraang 3 araw, kinansela niya lahat ng pulong at pumupunta sa kwarto ko araw-araw. Eksakto sa oras. Pinapakain ako. Naghihiwa ng prutas. Pero, ang mga manggas niya laging may pabango. Pabangong hindi galing dito. At hindi niya ibinababa ang phone. May problema ba? Wala. Parang wala kang gana kumain. Baka kumuha ako ng ibang pagkain para sa'yo. Pasyente sa kama 3 o 2. Kailangan mong magpa-urine test mamaya. Mhm. Pinilit ni Jose na bigyan ako ng blood transfusion. Galit na galit yon.
Inasikaso mo ba siya ng matagal? Hindi niya ako sisisihin dahil alam niya may dissociative identity disorder ako. Ang idea mo ang pinakamaganda. Ngayon tayo ay magkasama. Sa harap ng lahat. Pangako sa akin. Hindi mo sasabihin sa kanya ang totoo. Gusto kong makasama ka. Palagi. Pwede mong ibigay sa kanya ang pagmamahal mo. At sa akin ang katawan mo. Perpektong solusyon, di ba? Di ba? Sino yan? Anong ginagawa mo dito? Si Jose ay nagkataong dumaan lang. Nakita niya tayong naglalambingan, kaya masakit sa kanya iyon. Si Sofia ay nasa kanyang ibang estado ngayon. Ang mahal niya ay ako. Harapin ang katotohanan. Huwag mo kaming gambalain ngayong gabi. Iwasan mo na ang kahihiyan. Dapat kang umalis na ngayon. Huwag mo kaming abalahin. Huwag kang mag-alala. Hindi kita aabalahin. Teka, hindi natin siya basta-basta pwedeng paalisin ng ganito. Mahilig ba siyang sumilip? Hayaan mo siyang manatili. Hayaan mo siyang makakita ng mabuti. Kung gaano mo ako kamahal. Mga bagay na pribado. Ayaw kong makita ng tagalabas. Tagalabas? 7 taon na kaming kasal. Sa iyong mga mata, isa lang akong tagalabas? Pero ang paalisin siya ng ganyan. Hindi rin iyon tama. Nakita niya lahat. Dapat may parusa. Ano ang gusto mong gawin? Ikulong siya sa silid-imbakan. Para hindi na siya sumilip muli. Maaari ba? Dalhin ang aking asawa sa lounge. Sa silid-imbakan. Nakaset ang temperatura sa pinakamababa. Masiyahan ka. Asawang iniwan. Sofia. Sofia, hayop ka! Bakit? Bakit mo ako niloko? Jose, sinabi mong nagsinungaling ako sa'yo kanina. Jose. Ano ang sinabi mo? Nagsinungaling ako sa'yo. Nagkaroon ako ng bangungot. Hindi ko maalala ang sinabi ko. Masama pa rin ba ang pakiramdam mo? Ang tapang ng pabango mo, nakakasulasok. Hindi ko gusto. Tiyak na. Galing iyon noong kasama ng iba kong pagkatao si Elena. Naiwan iyon. Uhugasan ko ito ngayon din. Hintayin mo lang ako ng konti pa, okay? Hindi na kailangan. Ano? Sabi ko. Hindi na kailangan. Hindi. Hindi kita pwedeng hayaang maghirap ng ganito. Sa ngayon, ikaw lang ang mahal ko. Hindi ko kayang hayaan kang makaramdam ng kahit kaunting sakit. Pwede mong hugasan ang pabango niya. Pwede mo itong hugasan. At ang mga halik niya, ano? Pwede mong ibigay ang pagmamahal mo sa kanya. At ibigay mo naman ang katawan mo sa akin. Pinakamabuti para sa ating dalawa. Hindi ba maganda iyon? Iyon ay tiyak na ang iba kong pagkatao. Hindi ko siya makontrol. Jose, bigyan mo lang ako ng konting panahon. Tiyak na makakahanap ako ng paraan para tanggalin ang personalidad na iyon. Ganap at buong puso, babalik ako sa'yo. Jose, ang kaarawan mo ay ilang araw na lang. Ihahanda ko para sa'yo ang isang dakilang party ng kaarawan. Ano sa tingin mo? Sofia, hindi na ako maghihintay. Dahil hindi na tayo pwedeng bumalik.
Ayaw ko pa rin pumunta. Dapat kayong pumunta, Ginang. Alam ni G. Miller na ikaw ay malungkot kamakailan. Kaya inanyayahan niya lahat ng mga kilalang tao sa lungsod Daloy para ipagdiwang ang iyong kaarawan. Pakiusap, huwag mong sayangin ang mabuting intensyon ni G. Miller. Sige, ito na ang huling araw ng panahon ng pagpapalamig. Ituring mo itong isang tamang paalam. Aha, Oh, nandito si G. Miller. Halika na, Ki Mila! Ki Mila! G. Miller. Maligayang kaarawan, Binibining Cruz. Maligayang kaarawan, Binibining Cruz. Salamat sa inyong lahat sa pagdalo sa party ng kaarawan ng aking asawa. hindi ba ito ang paborito kong Lingsi Orchestra? Paano sila nakarating dito? Mga romantikong bulaklak? Isang pasadyang projeksyon ng mabituing langit ang paborito kong banda na tumutugtog ng harapan. Ang mga kilos na ito na dating nagpapakabog ng puso ko ngayon ay tila napakalungkot at kaawa-awa. Ginoo, oras na. Dapat nang umuwi at magpahinga si Ginang. Ginoo. Yose, oras na. Hayaan mo akong ihatid ka. Sofia. Bakit nandito siya? Ginagawa niya to ng sadya. Ang pagdating sa oras na ito ay para lang inisin si Jose. Si G. Miller ay malapit ng magpalit ng personalidad. Nandito siya para magyabang. Jose, kaarawan mo ngayon. Pumunta ako ng espesyal para bigyan ka ng regalo sa kaarawan. Narinig ko gusto mong makinig ng tugtog ng cello, kaya tutugtugan kita ng isang pyesa. Ah, masakit. Elena, anong nangyari sa kamay mo? May mga labaha sa cello na ito. Mga labaha? Jose, bakit mo? Nilagyan ng labaha ang cello. Gusto mo bang sirain ang kamay ko? Ano ang sinabi mo? Malamang may ipinabili ka roon. Noong tinono ko ang piano kanina, ikaw lang ang humawak nito. Hindi ako. Hindi ko kailanman tinono ang piano. Walang pumilit sa'yo para tumugtog. Sofia, tatayo ka lang ba dyan at hahayaan siyang mang-api sa akin? Kaarawan ni Jose ngayon. Maraming sosyal ang nandito. Kalimutan na lang natin ang maliit na sugat. Hindi, ikaw na ngayon ang alternate personality. Sinabi mo na ako ang pinakamamahal mo. Gusto ko ring maranasan niya iyon. Ang pakiramdam na tinataga ng talim. May tao. Sofia Santos. Pasensya na, Jose. Hindi kita kayang mawala. Kaya, hindi ko maaring ipakita sa'yo kahit anong pagkakamali. Nasiyahan ka na ba? Hindi pa rin ako nasisiyahan. Gusto kong sirain mo ang party na ito at wasakin lahat. Ipinagdiriwang mo ang kaarawan ng ibang babae. Naiinggit ako. Wasakin mo. Sofia, pwede mo ba akong samahan para magdali? Naku, kawawa naman. Oo nga, Hindi ito split personality. Talagang nagbago ang kanyang puso. Nagbago na siya. Ang mga pangako ng 17 taong gulang na si Sofia Santos ay wala ng halaga ngayon. Buti na lang, malapit nang matapos ang lahat. Binibining Cruz. Binibining Cruz. Sabi ng doktor, kung tayo ay nahuli pa, ang kamay ni Jose, maaaring hindi na magamit.
Sofia, sigurado ka bang gusto mong magpatuloy, na ganito ang ugali? Ang tagal na nating ginagawa ito, oras na para tumigil. Dahil si Jose ang mahal mo. At determinado ka na makipagkatuwaan lang kay Elena, kaya tapusin mo na agad ang relasyon mo sa kanya. Bumalik ka kay Jose. Akala ko alam nila kung hanggang saan lang. Pero, ang makita siyang ganito ay mas masakit para sa akin kaysa kanino man. Pagkatapos niyang magising, sasabihin ko sa kanya na maayos na ako ngayon. Ganap ko nang tinapos ang relasyon ko kay Elena. Sofia, iiwan mo ba ako? Mukhang nasabi ko na iyon. Maghiwalay tayo ng maayos. Maghiwalay ng maayos. Para sa iyo, handang-handa akong maging kabit at ganito mo ako tratuhin. Elena, huwag kang makulit. Pangako mo sa akin ang isang bagay. Kung papayag ka lang, hindi na kita aabalahin pa. Ano iyon? Huling pagkakataon. Dito mismo sa silid na ito ng ospital. Sa harapan niya. Baliw ka. Mula nang mahalin kita, nabaliw na ako. Ano? Hindi mo man lang ako mapagbigyan sa isang hiling. Ngayon lang. Pangako, hindi na kita aabalahin. Ang lalaking minahal ko ng 10 taon. Sino ba ang mag-aakala na siya pa ang susugat sa akin ng pinakamalalim? Tapos na. Kailangan kong bumalik sa katotohanan. Bumalik ka sa kanya. Ihahatid kita sa bahay. Huwag mo na akong kontakin. Paano kung malaman niya ang totoo? At hindi ka patawarin? Patawarin niya ako. Mahal niya ako at mahal ko siya. Kung babalik lang ako, maiintindihan niya. Sofia, mali ka. Ang sirang salamin, hindi na maaaring maging buo muli. Ang dating Jose ay totoong ang ibinigay ang buong puso kay Sofia. Ngunit simula ngayon, ang pusong nag-alab para sa iyo, hindi na muling titibok para sa iyo. Paalam, Sofia. Paalam, magpakailanman. Sige, nasa bahay muna tayo. Lumabas ka ng kotse. Talaga bang hahayaan mo akong umalis? Sinabi ko na ng maraming beses, si Jose lang ang mahal ko. Pero dati malinaw na. Noon iyon. Ngayon sa puso ko, si Jose lang. Lumabas ka. Hintayin mo akong parang mabuting babae. Sa pagkakataong ito, ako ay mananatili sa tabi mo, magpakailanman, at hindi na aalis. Bakit pakiramdam ko sobrang hindi mapakali?
Bakit ang telepono mo ay laging abala? Gising na ba si Jose? Pasensya na po, Ginoo. Abala ako. Marahil, hindi pagising si Binibini. 10 minuto lang ang nakalipas, tinawagan ko ang ospital. Bakit ako naging sobrang walang tiwala sa sarili? Kahit anuman, hindi ka iiwan ni Jose. Bakit ka masyadong kinakabahan? Gusto mo bang bumili ng mga bulaklak? Ginoo, gusto mo ng mga bulaklak? Kukunin ko lahat. Salamat. Magugustuhan ni Jose ito. Sobrang matutuwa siya. Uy, nasaan ang pasyente sa kwartong ito? Saan siya pumunta? Sino ka? Ako ang asawa ni Binibining Cruz. Asawa niya? Paano ko malalaman na asawa mo talaga siya? Paano ko malalaman na ikaw talaga ang asawa ni Binibining Cruz? Oh, nakita na kita dati. Lagi kang kasama ng ibang babae. Laging magkasama. Kapag nagasgasan lang siya, sobrang nag-aalala ka. Pero kay Binibining Cruz, wala kang pakialam. Akala ko asawa mo siya. Wala akong oras para dito. Sabihin mo na lang kung nasaan siya. Baliw ka ba? Nawala ang sarili mong asawa at pupunta ka rito para magwala? Kung nagmamalasakit ka kay Binibining Cruz, nasaan ka dati? Parang sinasara ang pinto ng kuwadra pagkatapos makatakas ang kabayo. Hindi ba sa tingin mo ay huli na? Ang mga taong katulad mo ay ang pinakamasama. Ano ang tinitingnan mo? Sige, pa-fire mo ako sa ospital. Hindi ako takot sa'yo. Hindi talaga ako maiiwan ni Jose. Ginoo, may problema tayo. Kaninang umaga, umalis si Ginang Jiang sa ospital, pero hindi natin alam kung saan siya pumunta. Bakit hindi mo ako sinabihan agad? Saan ka ba galing? Pasensya na. Sobrang pasensya na. Anong silbi ng pasensya? Hanapin mo siya ngayon at ibalik mo siya sa akin. Kung hindi mo siya mahanap, huwag ka nang bumalik. Umalis ka. Wala kang silbi. 3 oras na ang lumipas at hindi mo pa siya nahahanap? Ano bang kaya niyong gawin? Ginoo, si Ginang Jiang. Sa tingin mo ba, masyadong mainit sa ospital? Kaya dumiretso siya sa bahay? Makikiraan, Ginoo? Ito ba ang kasulatan ng diborsyo? Para sa iyo? Ang pasyente mula sa silid 302, naiwan ito noong siya ay nag-discharge. Mukhang kailangan ko itong i-turn over muna sa ospital. Sana makontak ng ospital ang Ginoong nakausap ko kanina. Tuwing lalabas ako, si Jose ay nag-iiwan ng ilaw para sa akin. Nasa bahay siya sigurado. Jose. Ginoo, sinabi ng caretaker sa villa, hindi niya nakita na umuwi ang asawa mo ngayon. Ginoo, Wala siya sa bahay. Wala rin siya sa ospital. Saan pa kaya siya? mukhang talagang mahal ng amo ang asawa niya. Kung alam niya noon, ang alam niya ngayon. Ginoo, wag po kayong magalit. Ang asawa mo ay tiyak na nagkaroon ng sandaling kahinaan. Nagtago lang siya sa isang lugar. Pupunta ako at tutulong sa'yo na hanapin siya ngayon din. Kumusta? Sinta, nandyan ka ba? Sofia, sumasakit na naman ang sugat ko. Gusto talaga kitang makita. Kung sumasakit ang sugat mo, pumunta ka sa ospital. Sinabi ko sa'yo na huwag mo akong kontakin. Huwag mo akong pilitin na labanan ka. Ang huling beses na nag-text ako kay Jose ay kalahating buwan na ang nakakaraan. Kailan ko? Simulang pabayaan siya ng ganito? Dati, malinaw na. Kailan ako nagsimula
Na maging ganyan ka walang pakialam sa kanya? Dati malinaw naman. Sino ba talaga ang gumawa ng proyektong ito? Magsalita ka, sino ang nagrekomenda ng proyektong ito? Gising ka na ba? Bumangon ka at kumain. Huwag kang magmadali. Sino ang gumawa niyon? Namili kasama ang mga kaibigan ngayon. Napagod ka ba? Gusto mo bang sunduin kita? Mahal, nasaan ka? May magandang balita ako para sa iyo. Kanina, aksidente kong nabangga ang ulo ko. Pero isa itong biyaya na nakatago. Mirakulosong gumaling ang katawan ko. Pinablock ako ni Jose. Sa nakaraang 6 na buwan, nagkukunwaring may split personality. Si Jose ay nasaktan ng maraming beses. Pero hindi siya kailanman nag-block sa akin. Baka alam na niya ang katotohanan, kaya naman siya umalis ng walang sabi. Imposible. Sa teorya, ang plano ko ay walang kamali-mali. Walang paraan na malaman ni Jose ang katotohanan. Bukod pa riyan, dahil kilala ko ang personalidad ni Jose, kung alam niya ang katotohanan, tiyak na di-divorce niya ako. Pero ngayon, siya ay tumakas lang sa bahay. Hindi pa niya ako di-divorce. Mahal na mahal ako ni Jose. Pustahan tayo. Sa loob ng 3 araw, babalik siya sa akin. Akala ko'y naka-move on na ako, kaya bakit masakit pa rin ng husto? Ang singsing na pangkasal na nadulas ay parang ang gumuguhong kasal ko. Sa wakas, ganap na itong natapos. Uy, maaari ko bang makuha ang WeChat mo? Parang nakita na kita sa ibang lugar. May connection ako sa airline. Mas madali na mag-book ng ticket sa hinaharap. Bukod diyan, mukhang mag-isa ka rin. Magkaibigan tayo. Mas maraming kaibigan, mas maraming oportunidad, di ba? Huwag kang masyadong malamig. Kapag nasa labas ka, huwag mong basta-basta iwaksi ang mga tao. Uy, maganda. Uy, ikaw. Itong babae ay nagsabi na ng hindi. Tigilan mo na ang panggigipit. O, gusto mo ba itatapon kita sa tren na ito? Paano ko siya nakasama? Pasensya na. Kasalanan ko. Kasalanan ko. Miguel, CEO ng Grupo Bituin. Siya rin ang dati kong amo. Ma'am, ayos ka lang ba? Kapag nakatagpo ka ng mga taong ganyan, kailangan mong maging matatag. Kung hindi, patuloy ka lang nila bubuliin. Salamat. Kanina lang. Salamat sa nangyari kanina. Tulungan kita. Baka. Itong si G. Ramos ay hindi naman ganoon kahirap lapitan gaya ng inaakala ko. Siya pala ay isang tunay na maginoo. Sa aking 18 kaarawan, tinawagan ako ng aking tita para sabihin na nasa London siya at bumili siya ng bahay para sa akin. Hindi ko alam, ito pala ang magiging unang lugar na matatawag kong tunay na akin pagkatapos tumakas. Mula sa pusong nasaktan ng isang lungsod. Nakarating ka na ba, Jose?
Kung mayroon kang anumang hindi mo gusto sa bahay, sabihin mo sa tita mo, okay? Nandito ako, tita. Ang bahay ay talagang perpekto. Oh, Jose, naalala ko lagi mong sinasabi na mahal mo ang fashion design. Isang kaibigan ko ay naghahanap ngayon ng empleyado. Ipadadala ko sa iyo ang impormasyon sa saglit. Interesado ka bang subukan? Sige, titingnan ko. Ang kumpanya, Ulap International. Iyan ay isang nangungunang kumpanya ng disenyo sa industriya. Ito ay lugar na pinag-aagawan ng mga tao na makapasok. Matagal ko nang naririnig ang tungkol dito. Ngayon ang araw na pupunta ako para sa aking interview sa kumpanya Ulap International. Kailangan kong ibigay ang lahat at makuha ang trabahong ito. Kumusta, mga taga-Panayam? Binibining Cruz, magsimula tayo sa pagtalakay ng iyong pilosopiya sa disenyo. Ang aking pilosopiya sa disenyo ay ang mga sumusunod. Iyan ang buod ng aking pilosopiya. Bakit siya na naman? Huwag mong sabihin sa akin nagtatrabaho rin siya ngayon sa kumpanya Ulap International. Anong meron? Si Ginoong Ramos na karaniwang walang oras para sa mga babae ay nakatitig sa isang babae nang matagal. Ginoong Ramos, ito ang kandidato para sa interview ngayon. May nobyo ka ba? May plano ka ba magpakasal sa malapit na hinaharap? Ayaw kong ang aking pinakamahalagang tauhan ay magkamali sa kritikal na sandali. Natakot mo ako. Akala ko, si Ginoong Ramos ay bumaba na sa langit. Wala. Mabuti. Maganda ang iyong mga kwalifikasyon. Sapat na ang karanasan. Sabihin mo ang iyong nais na sweldo. Magsimula ka bukas. Kita tayo bukas. Oo, kita tayo bukas. Anong meron? Unang beses yan, hindi ba? Hindi pa yan ginawa ni Ginoong Ramos dati. Baka si Ginoong Ramos ay nakakakilala ng talento. Pagkatapos ng lahat, ang resume ni Isabel Cruz ay talagang kahanga-hanga. Nakakakilala ng talento? Ang kumpanya Ulap International ay maraming talento. Sino sa kanila ang nakatanggap ng pangalawang tingin mula kay Ginoong Ramos? Kakaiba. Si Ginoong Ramos ay sa wakas namumukadkad. Nahanap mo na ba si Jose? Pasensya na, Ginoo. Hindi pa namin natagpuan ang bakas ng asawa mo. Kalahating buwan na at wala pa ring bakas niya. Anong silbi mo? Mahal, Jose, bumalik ka na pala. baliw ka ba? Ito ang bahay ko. Siyempre uuwi ako. Sa pagod mong mukha, tila hindi ka talaga kumakain nang maayos kamakailan. Gumawa ako ng sopas ng manok para sa iyo. Jose, alam ko hindi mo kayang iwan ako. Sa mga araw na wala si Jose, parang may mali sa buong katawan ko. Lalo na pag uwi ko, parang laging may mahalagang bagay na nawawala. Halika, kumain ng egg tart? Subukan mo. Ano? Masarap ba?
Kasi, matagal akong gumawa nito. Hindi ba masarap? Masarap. Ito ay isang regalong ginawa ko gamit ang sarili kong kamay para sa iyo. Mula ngayon, kapag isuot mo ito, parang nandito ako sa tabi mo. Wo. Mahal, bumalik ka na. Mahal. Mahal. Ilang taon na ang nakalipas, nagkaroon ng krisis ang kumpanya. Kung hindi dahil kay Jose na nakatayo ng matatag sa tabi ko, sana'y nabangkarote na ako noon pa. Sofia, tama na. Wala na. Ibalik mo sa akin ang inumin ko. Sofia, Sofia. Makinig ka sa akin. Kahit anong pagsubok ang harapin natin, nandito lang ako palagi para sa iyo. Naniniwala ako. Basta't hindi tayo sumusuko, tiyak na malalampasan nating ito. Tapos ka na para sa araw na ito, inayos ko lahat ng mga dokumento para sa iyo at minarkahan ang mga mahahalagang punto. Tingnan mo kung may magagamit ka. Nalaman ko lang mamaya na para matulungan akong makalikom ng pondo, ipinagbili niya ang lahat ng dote na ibinigay sa kanya ng kanyang pamilya, kasama ang alaala ng kanyang ina. Para sa akin, ginawa mo ang ganitong sukdulan. Kaya, paano mo ba talaga ako iiwan? Bumalik ka. Sigurado akong kung wala ako, ang iyong puso ay mas sumasakit kaysa sa akin. Tara, inom. Tara! Matagal ko nang naririnig ang iyong magandang reputasyon, Juan Santos. Isang karangalan na sa wakas ay makilala kita ngayon. Hayaan mo akong mag-alay ng toast sa iyo. Tara, uminom tayo. Lumabas ka. Sofia, babae lang iyon. Sa iyong mga kwalifikasyon, anong uri ng babae ang hindi mo mahahanap? Kailangan ba talagang si Jose? Iba siya sa ibang mga babae. Oh, tara, ano bang kaibahan? Hindi mo ba sinabi dati na siya ay laging kinokontrol ka at pinaparamdam sa iyo na hindi komportable? Ngayon ay mahusay. Wala na siya. Bakit hindi na lang gawing opisyal si Elena? Nung isang araw, nakita ko kayo ni Elena sa isang kotse. Ito na ang huling pagkakataon. Kapag bumalik si Jose, ako ay ganap na puputol ng ugnayan kay Elena. Sofia, sa tingin ko tama ka. Matagal na akong sawa kay Jose sa mukha niyang laging maamo. Teka, para sa isang lalaki, ang pagkakaroon ng maraming babae ay normal lang, di ba? Sino man ang magpakasal sa kanya ay magkakaroon ng pinakamasamang kapalaran sa mundo. Sofia, anong problema? Mukha kang biglang nagbago. May sakit ka ba? Sino ka ba sa tingin mo? Pangahas mong insultuhin ang babae ko. Tuturuan kita ng respeto sa kanya.
Tuturuan kita ng respeto sa kanya. Sofia, kumalma ka. Magkakapatid tayo rito. Huwag mong masyadong seryosohin. Oo nga, ang priority ngayon ay hanapin siya. Huwag mo na siyang pansinin. Sofia. Sofia. Tara na. Sofia, matagal na tayong hindi nagkita. Namiss mo ba ako? Sofia, hindi ako makapaniwala na magiging ganun kakalupit para putulin ang lahat ng ugnayan natin. Pagkatapos ng nangyari, nagkasala na ako kay Jose. Sinabi ko na hindi na tayo magkikita. Sofia, ano? Huwag mo akong takutin ng ganyan. Sabi niya mahal niya ako. Pero sa huli, hindi niya alam na may sakit ako sa tiyan. Hindi tulad ni Jose. Alam niya lahat tungkol sa akin. Sofia, ihahatid na kita. Sofia. Sofia. Sofia, sandali lang. Kukunin ko na agad ang gamot mo. Alin ba ang gamot sa tiyan ni Sofia? Inumin mo ito para sa pananakit ng tiyan. Inumin mo ito para sa pamamaga. Inumin mo ito para sa malamig na tiyan. Isang tableta lang. Sa ganitong paraan, hindi ka na mag-aalala na makainom ng maling gamot. Sofia, sa iyong kalagayan, hindi ko talaga alam kung anong gamot ang dapat mong inumin. Siguro dapat ka na lang uminom ng ilang painkiller at tingnan kung ano ang maramdaman mo. Uminom ka lang ng... Sino ba tingin niya sa akin? Bakit hindi ko napansin dati na si Elena ay wala talagang pakialam sa akin? Sofia. Okay ka ba, Sofia? Pupunta ako at gagawa ng lugaw para sa iyo. Inumin mo itong lugaw. Baka bumuti ang pakiramdam mo. Sofia, may mali ba sa lugaw? Hindi ka man lang marunong gumawa ng pinakasimpleng lugaw ng tama, hindi tulad ni Jose. Siya laging marunong mag-alaga ng husto sa mga tao. Eto, kumain ka ng lugaw. Ah, tama. Ang tagal mong nakaupo, siguradong hindi komportable. Nagdala ako ng unan para sa iyong likod, para suportahan ang iyong baywang. Wow, ang sarap ng pakiramdam. Oh, Jose, saan ka ba nagpunta? Sofia, ano ang problema? Anong problema, Sofia? Anong inilagay mo sa lugaw? Wala akong inilagay. Nagdagdag lang ako ng kaunting hipon na tuyo. Kaunting hipon lang. Matagal ka ng kasama ko. Hindi mo ba alam na allergy ako sa seafood? Allergy sa seafood? Hindi ko alam yun. Teka lang, Sofia. Dadalhin kita sa ospital. Sofia, nasa harapan na lang ang ospital.
Sofia, gising. Huwag mo akong takutin ng ganito, Sofia. Ang lakas ng amoy. Sasabog na ba ang tangke ng gas? Bata pa ako. Ayaw kong mamatay. Sofia, Sofia, Sofia. Sofia, gising! Sofia, Sofia! Mahal, huwag kang mag-alala sa akin. Umalis ka na dito. Kung hindi, pareho tayong mamamatay dito. Hindi, ayaw kong umalis. Kahit mamamatay ka na, gusto kong mamatay. Kasama ka. Sofia, ang buhay mo ay buhay ko. Isusuko ko ang lahat para sa iyo. Ang pera ay palaging makukuha muli. Sofia, mas mahalaga ka kaysa sa sarili kong buhay. Sofia, Sofia. Sofia, Sofia, oh, Sofia. Para sa isang babaeng walang pakialam sa iyo, na itinuturing kang ATM, talagang itinulak mo ang taong pinakamamahal mo. Sa bangin gamit ang sarili mong mga kamay. Minsan, at muli. May tao. Sofia, nababaliw ka na ba? Sofia. Sofia, gago ka. Pinagsisisihan ko ito. Talagang pinagsisisihan ko ito. Jose, mangyaring bumalik ka. Amo, huwag kang masyadong magalit. May balita kami tungkol sa batang ginang. Nasaan siya? Nasaan si Jose? Nasaan si Jose? Ginoo, pakiusap. Huminahon ka muna. May nakakita lang ng telepono. Mukhang kay Ginang Jiang iyon. Paano naging ganito kasira ang telepono? Naiintindihan ko na. Dapat nawala ang telepono niya, kaya hindi ako makatawag. Alam ko na, hindi niya ako iiwan talaga. Paumanhin, Ginoo. Tungkol sa teleponong ito, nagkataon na nabuksan ko ito kanina. May laman ito. Kailangan mong maghanda. May nangyari ba kay Jose? Hindi eksakto. Ang laman lang ay tungkol kay Ginang Jiang at ang katotohanan sa likod ng kanyang pagtakas. Sinabi sa akin ni Sofia, ako ang babae na pinakamamahal niya. Sa tabi ko si Sofia. Hindi ako takot sa anumang sakit. Jose, malamang sobrang desperado ka na ngayon, di ba? Ang puso ni Sofia ay nasa akin. Pero kung magmamakaawa ka sa akin, maaari kong hilingin kay Sofia na bumalik at makita ka. Alam ko na. Hindi basta aalis si Jose. Kaya pala si Elena ay nagtatago sa likod ko. Ginagawa ang lahat ng ito. Binalaan ko siya dati. Si Jose ang aking hangganan. Huwag mong pakialaman si Jose. Talaga bang ginawa niyang biro ang mga salita ko? Bilang biro? May gusto ba siyang mamatay? Ginoo, pakiusap. Huminahon ka. Dalhin mo si Elena sa akin. Pero ang iyong mga sugat. Mayroon kang isang oras. Kung hindi ko siya makita sa oras na iyon, huwag ka nang bumalik. Oo, Ginoo.
Sofia, pumayag ka na sa wakas na makita ako. Sofia, hindi ko sinasadya yung ginawa ko kanina. Basta't mapapatawad mo ako. Pakiusap, huwag mo akong balewalain. Gagawin ko ang lahat ng gusto mo. Sana ba umaasa kang aalis si Jose sa buong panahon? Alis. Jose, saan siya pumunta? Hindi yan mahalaga. Ang mahalaga ay may utang ka sa akin na paliwanag. Ipinadala mo sa kanya ang mga litrato at bidyong yan sa likod ko. Nagsaya ka ba sa pag-engkanto ng lahat ng yan? Sofia, kaninong telepono ito? Paano ito nasira ng ganyan? Tama na sa pag-arte. Tiyak na nasiyahan ka sa pagpapanggap ng buong palabas na ito. Sofia, hindi ko maintindihan ang sinasabi mo. Huwag kang ganyan, tinatakot mo ako. Hindi, Hindi. Nakokonsensya ka ba? Anong klaseng sikreto ang itinatago mo? Sofia, hindi ito akin. Hindi ko alam kung paano ito napunta sa bag ko. Si Jose ang may gawa nito. Sinusubukan niyang magtanim ng alitan sa atin. Ginoo, Ano ang password? Sofia, kailangan mong maniwala sa akin. Hindi kita ipagkakanulo. Matandang babae ka lang. Matagal ka na niyang sawa. Sinabi sa akin ni Sofia ngayon na gusto niya akong buntisin. Sofia, huwag mo akong sisihin. Mahal kita. Mahal mo ako? Sofia, bobo lang siya. Ang kailangan ko lang ay magpa-cute at bibilhan niya ako ng limited editions. Mga lalaki. Laging may bago silang gusto. Kailangan kong samantalahin habang nahuhumaling pa siya sa akin at kumuha hanggat kaya ko. Sofia, nagkamali ako. Sinabi ko lang iyon dahil sa galit. Ayaw ko lang nainggitan ako ng mga kaibigan ko. Hindi ko sasabihin ang ganyan. Ikaw lang ang nasa puso ko. Tama na. Akala mo ba tanga ako? Hindi. Sofia, hindi. Kahit pera ko lang ang habol mo, okay lang. Pero bakit kailangan mong guluhin si Jose? Sofia, ako. Masyado ba akong naging maluwag sa iyo? Sofia, Ano pa ang itinatago mo sa akin? wala. Hindi. Sa palagay ko, hindi mo aaminin hanggang sa harapin mo ang mga kahihinatnan. Sofia, anong ginagawa mo? Bitawan mo ako. Pigilan siya. Pagkatapos ng lahat ng ginawa ko para sa iyo, hindi mo to magagawa sa akin. Alam na alam mo kung ano ang kaya kong gawin. Ngayon sabihin mo sa akin, tungkol kay Jose. Ano pa ba talaga ang itinatago mo sa akin? Sabihin mo na ngayon. Sige, magsasalita na ako. Nagsiselos ako sa kanya. Nagsiselos dahil inilagay mo siya sa pedestal. Kaya ginaya ko ang estilo niya. Sinadya kong lumapit sa'yo. Para patunayan na may feelings ka sa akin. Lahat ng ginawa ko dati. Sinadya ko siyang i-frame. Gusto ko lang siyang gantihan. Patayin ka. Ay masyadong madali para sa'yo. Akala mo mahal ka niya. Matagal na niyang alam na peke ang sakit mo. Desidido na siya na iwan ka. Tama na. Imposible. Hindi niya malalaman ang totoo. Tigilan mo ang pagsisinungaling sa sarili mo. Nasaktan mo na siya ng sobra. Hindi ka na niya mamahalin sa buhay na ito. Kunin mo siya. Ilayo mo siya sa paningin ko. Ngayon, lahat ng sakit na dinanas ni Jose. Gusto kong lahat ay maranasan niya. Bakit mo to ginagawa sa akin? Na-obsess ka sa katawan ko.
Pinlano, pinagsabwatan, at dinaya mo si Jose. Sofia, wala ka kung hindi isang ganap na scumbag. Makipaglaro sa damdamin ng babae. Kahit ang langit ay hindi ka patatawarin. Kaladkarin niyo siya palabas. Ngayon, Bitawan mo ako. mahal ko. Narinig mo ba lahat yon? Pinalayas ko na siya. Hindi na siya manggugulo sa'yo. Mula ngayon, pwede na tayong mamuhay ng masaya ng magkasama. Ginoo, may balita kami tungkol sa kinaroroonan ng batang ginang Nasaan siya? sa bansa Apero. Hindi pa namin alam ang eksaktong address. Ihatid mo ako sa bansa A. Agad. Kahit baligtarin ko ang buong bansa A, hahanapin ko siya. Magandang umaga, Jose. Magandang umaga. Magandang umaga, Ginoong Ramos. Salamat, Ginoong Ramos. Maaga ka ngayon sa unang araw mo. Hindi naman ganoon kaaga. Napansin kong maraming kasamahan ang wala ngayon. Nasa labas ba sila? May team building mamayang gabi. Hindi na nila kailangan pumasok sa opisina gaya ng dati. Nandito ka pa rin. Napakadedikado. Natututo po ako sa inyo, Ginoo. Well, Ginoong Ramos, mauuna na ako. Kita tayo mamaya? Sandali. Hayaan mong bilhan kita ng kape. Wala ka bang sasabihin? May magandang Chinese restaurant sa malapit. Isasama kita doon. See ya. So, kumusta ang pagkain? Hindi naman masama, di ba? Tiwala ako sa panlasa mo, Ginoong Ramos. Nagdadala ng draft design sa pagkain? Sa mga empleyadong tulad mo, tiyak na uunlad ang kumpanya. Planong rebisyon, pahina 7. Ipasok ang kurba ng neckline ng 2 sentimetro pa. Tingnan mo dito. Paano kung baguhin natin to ng ganito? Mas maganda ba iyon? Dito, ang bahaging ito ay maaaring pagandahin pa. At dito, ang bahaging ito ay dapat pangang mas pasukin. Tara, team building ngayon. Inuman hanggang sa mahulog. Sige, inuman hanggang sa mahulog. Cheers! Napansin niyo ba si G. Ramos kamakailan? Mas naging palakaibigan siya. At nitong mga nakaraang araw, walang dahilan. Paulit-ulit siyang pumupunta sa lugar namin. Ano kaya ang dahilan? Anong nangyayari? Ano pa kaya? May gusto siya. Hoy, gusto nyo bang mag-promote at tumaas ang sahod para pasayahin ng amo? Oo. Bahala na tayo mamaya. G. Ramos, para pasalamatan kayo sa paggabay sa akin sa trabaho ngayon, gusto ko kayong i-toast. Diyos ko, nahulog ako sa mga bisig ng amo sa harap ng maraming tao. Ito ang pinakanakakahiyang sandali ng buhay ko. Magkayakap na kayo. Ang perpektong magkapareha, magiging kasalanan, kung hindi sila magkasama. Yan lang ang kaya kong gawin para sa iyo. Magsama kayo. Magsama kayo. Hindi. Si Ginoong Ramos at ako ay magkaibigan lang. Magkaibigan lang. Ay, nako. Pagkatapos ng matagal na paghahanap ng isang matatag na trabaho, lahat ito ay masasayang ngayon. Ginoong Ramos,
Hindi naman. Kaya mabilis mong tinanggihan. O sa tingin mo ako ay isang mabuting boss? Ang walang sagot ay nangangahulugang hindi mo ako gusto. Sabihin mo sa akin muli, gusto mo ba ako o hindi? Kailangan kong umuwi at isipin ito. Sige, kahit ano, hindi kita pakakawalan. Ginoo, kagagaling lang tumawag ni Secretary Chin. Sabi niya, iginiit ng Vice Presidente na tapusin ang deal sa Australia. Ngayon, ang mga executive ng kumpanya ay nagtatalo sa pulong. Hayaan mo silang magtalo. Pero wala ng kontrol ang kumpanya ngayon. Sabi ni Vice Presidente Wang, kung hindi mo susundin ang kanyang payo, gagawin niya ang pinakamatinding hakbang. Tapos na ang lahat. Dapat mo talagang puntahan at tingnan. Tungkol sa asawa mo, pwede mo siyang sunduin kahit kailan. Hindi mahalaga ang kaunting pagkaantala. Sasabihin ko sa iyo ang isang bagay. Si Jose ang pinakamahalaga. Huwag mo akong pigilan. Ang flight mula lungsod Daloy papuntang London ay malapit nang umalis. Jose, sigurado na miss mo rin ako. Ginoo, nagpatiwakal si Vice Presidente Wang sa pamamagitan ng pag-inom ng pills. Sabi niya, matigas ka raw. Hindi mo isinasaalang-alang ang kanyang pamilya. Kaya, hindi ko inaasahan na si Vice Presidente Wang ay gagawin ito para pigilan ang proyekto sa Australia. Gamit niya talaga ang pinakamatinding paraan. Buti na lang at malapit nang mangyari. Nailigtas siya sa wakas. Ginoo, 3 araw ka nang nasa ospital. Siguradong pagod ka na. Yaya Shu. Bumaba ka at maghanda ng paliguan para kay Ginoo. Hindi na kailangan magpahinga. Dumiretso sa airport. Sinong mag-aakala na ang karaniwang makisig at matagumpay CEO Jiang ay magmukhang kawawa? Nagulat ka, at lahat ito. Salamat sa iyo. Dalhin mo ako sa paliparan. Gusto mo bang malaman kung saan nakatira si Jose? Bigyan mo ako ng $1 bilyong at ipapadala ko ito sa iyo agad. Alam mo kung nasaan si Jose? Pumunta ka sa impyerno. Sofia, hindi mo siya makikita kailanman. Dalhin mo siya palayo. Bitawan mo ako. May sugat po kayo. Dadalhin kita sa ospital. Hindi na kailangan. Pasensya na, Ginoong Santos. Nagpabaya ako. Narinig ko na si Elena ay na-trauma sa nangyari noong nakaraan. Dapat naging maingat pa ako. Nahanap mo ba ang eksaktong lokasyon? Dalhin mo ako sa paliparan. Dumudugo ang sugat mo. Kailangan itong gamutin agad. Sa paliparan. Opo. Pirmahan ito para sa paghahatid sa araw ding ito. Mga papeles ng diborsyo. Ay naku, kailangan kong sabihin agad kay Juan Santos. Nakakapagtaka yan. Kakalis lang niya. Bakit hindi niya sinasagot ang telepono? Baka sobra lang akong nag-iisip. Napakabait ni Isabel Cruz kay Juan Santos. Paanong sila'y nagdiborsyo? At ito ay galing sa ospital. Baka may mga taong naiinggit sa relasyon ni na Juan Santos at Isabel Cruz. At sadyang naglaro ng prank? Kalimutan na. Jose, ako mismo ang sumundo sa'yo. Sasabihin ko sa'yo ng personal. Ganap na akong gumaling. Pagkarinig mo ng balitang ito, matutuwa ka, di ba? Ramos. Salamat sa pagdala mo sa akin ng masarap na midnight snack.
at pagsama sa akin sa magdamag na trabaho. Uuwi na ako ngayon. Sandali. Salamat. Alam mo, hindi yan ang gusto kong marinig. Ako. Jose. Hindi iyon ang gusto kong marinig. Jose. Sino ka ba sa tingin mo? Hinahawakan ng babae ko? Pedro, okay ka ba? Sofia, nababaliw ka ba? Paano mo siya nagawang tamaan? Jose, ako ang asawa mo. Ano siya sa iyo? Bakit pero nag-aalala ka sa kanya? Asawa? Noong una, noong wala kang pakialam kung mabuhay ako o mamatay, at dinala mo si Elena, bakit hindi mo sinabi na asawa mo ako? Jose, nagkamali ako. Alam mo, noong una, marami akong personalidad. Hindi ko mapigilan ang sarili ko. Pero okay na ngayon, mas maayos na ako ngayon. Maaari kong gugulin ang natitira kong buhay sa pagmamahal sa iyo. Alam ko ang personalidad ni Jose. Kung malaman niya na peke ang disorder kong multiple personality, talagang iiwan niya ako. Kaya ang bagay na ito ay hindi dapat malaman ni Jose. Nagpapanggap ka pa ba? Sofia, sa puso mo, gaano ba ako katanga? Paano ko hinayaan na ganyan mo ako samantalahin? Paulit-ulit mo akong niloloko. Sinasaktan ako. Mahal, bakit wala kang sinasabi? Gumaling na ako. Hindi ka ba dapat masaya? Sofia, mula nang walang awa mong saktan ako, tapos na tayo. Kaya, may sakit ka man o wala, wala akong kinalaman diyan. Tinanong mo ako kung sino siya, di ba? Siya ang nobyo ko. Nasiyahan ka na ba? Ngayon, umalis ka na. Hindi. Imposible yan. Mahal na mahal mo ako. Kahit noong ginanyan kita noon, hindi mo ako sinukuan. Paano ka biglang nahulog sa iba? Oo, noon, tanga ako. Isang tangang hinayaan kang lokohin ako ng paulit-ulit. Pero hindi na ngayon. Sofia, sa totoo lang, dapat kitang pasalamatan. Salamat sa pagtuturo sa akin kung paano aminin ang pagkatalo. Sa pagtuturo sa akin kung paano tumigil sa tamang oras. Hindi ganyan, Jose. Hayaan mong magpaliwanag ako. Sa harap ni Jose, ayaw kong saktan ka. Pero suwestiyon ko, mag-ingat ka. Jose, hindi mo kailangang humanap ng iba para selos ako. Pumunta ako para humingi ng tawad. Alam ko na lahat tungkol sa ginawa ni Elena sa iyo. Pinarusahan ko na siya dahil doon. Jose, tingnan mo kung gaano katapatan ko. Bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Pakiusap. Sofia, bakit hindi mo maintindihan? Hindi naman laging may pagkakataon. Nung pinili mo siya at tinalikuran mo ako, nawala ang pagkakataong iyon. Kailangang magbayad ang tao sa kanilang mga pagkakamali. Umalis ka na lang, wala na akong sasabihin sa iyo. Jose, mahal mo ako ng sobra. Paano mo masasabi ang mga bagay na napakalamig at walang puso? Alam ko, kapag sinasabi mo ang mga ito, mas nasasaktan ka pa kaysa sa akin. Tama ba? Nakikita kong galit ka pa. Okay lang, maaari akong maghintay. Naniniwala ako isang araw mapapatawad mo ako. Babalik ka sa akin ng kusang loob. Masakit ba? Kunin kita ng gamot. Miguel, anong ginagawa mo? Pasensya na. Nasaktan ba kita?
Huwag kang magtago. Hinihintay ko na ang sandaling ito. Miguel, Magandang umaga, Binibining Cruz. Binibining Cruz, magandang umaga. O Binibining Cruz, pakiusap, huwag kayong mag-alala. Kami ay isinugo ni Ginoong Ramos. Mula ngayon, kami ang tanging responsable para sa inyong pang-araw-araw na pangangailangan. pritong masa na may kape. At itlog na isinasawsaw sa suka. Miguel, paano mo nalaman ang tungkol sa aking kakaibang panlasa? Binibining Cruz, nasa inyong panlasa ba ang agahan? Oo, ayos naman. Napakasarap. Pakiusap. Sabihin mo kay Miguel para sa akin, hindi na kailangang mag-abala ng ganito. Saka, kaya ko naman ang sarili ko. Hindi ko kailangan ng mag-aalaga sa akin. Sige po, Binibini. Hayaan ninyo kaming magsilbi sa inyo ng inyong pagkain. Talagang hindi mo na kailangang gawin ito. Binibining Cruz, Ginoong Ramos ay naglinaw na, para sa anumang magagawa namin para sa inyo, hindi kayo dapat kumilos kahit isang daliri. Ang prinsipyo ng aming serbisyo ay simple. Hindi namin kayo dapat pahintulutang kumilos, kahit isang daliri. Miguel, ano bang pakay niya? Binibining Cruz, tapos ka na bang kumain? Kung may kailangan ka pa, sabihin mo lang sa akin. Papahanapin ko agad ng tao para asikasuhin iyon. Hindi. Handa na ako. Binibining Cruz? Ito ay galing kay G. Ramos. Siya mismo ang pumili ng mga damit na ito para sa iyo. Alin sa mga ito ang gusto mong isuot kapag lalabas ka ngayong araw? Kakaiba iyan. Hindi pa ako nakakita ng mga damit na ganito sa merkado dati. At ang estilo ng disenyo, eksakto ang gusto ko. Para bang may isang tao ay espesyal na ginawa para sa akin. Magandang umaga, G. Ramos. Ano ang problema? Hindi mo ba sila gusto? Hindi iyon ang dahilan. Parang masyadong abala lang. Mahal ko, ay nararapat sa pinakamagagandang bagay sa mundo. Sino ka ba? Paano kang makipagkompetensya kay Elena? Binibining Cruz, ito ang una kong relasyon. Ngunit gagawin ko ang aking makakaya upang matutunan kung paano maging isang mabuting kapareha para sa iyo. Ikaw, bago mo nakita si Jose, ikaw ay nalulungkot. Ngayon nakita mo na siya. At may ibang lalaki sa tabi niya. Pero hindi ka na nagmamadali. Bakit magmadali? Mahal na mahal ako ni Jose, hindi niya ako iiwan. Ang paghahanap niya ng lalaki para selosin ako ang pinakamagandang patunay. Tama. Ipakita mo sa akin yan. Mga babae, kailangan mo lang silang lambingin. Kapag pinakita ko sa kanya itong kuwintas mamayang gabi, at tawagin siyang mahal ng ilang beses, magiging tapat siya sa akin. Tigilan mo ang pagyayabang. Hindi ka naniniwala sa akin o nagdududa ka sa nararamdaman ni Jose para sa akin? Bitawan mo ako. Buwisit. Paano mo nagawa? Paulit-ulit. Hawakan ng babae ko. Hinahanap mo yan. Sinabi ko na sa'yo, kung gagawin mo ulit sa kasintahan ko, huwag mo akong sisihin sa mangyayari. Ate, bakit mo ito ginagawa? Siya. Tama na. Alam ko. Nagkamali ako kay Jose dati. Kaya,
Kung may nakita siyang iba para selos ako, hindi ako magagalit. Jose, pasensya na, mali ako. Simula ngayon, gagawin ko ang lahat para suyuin ka. Tingnan mo, bumili ako ng kwintas para sa'yo. Paborito mong estilo yan? Gusto ko ito, at ito. Mahal ko lahat. Gusto kong bilhin lahat. Sige, balutin mo lahat. Bilhan din natin ng isa ang kapatid mo? Hindi siya karapat-dapat. Jose, anong nakakatawa? Ginoong Ramos. Ang kwintas na in-order mo dati na customized ay nakabalot na para sa iyo. Gusto mo ba ito? Hayaan mo akong isuot ito para sa iyo. Si Jose ay palaging gusto ang ganitong uri ng alahas, elegante at kakaiba, na may simpleng disenyo, tungkol naman sa pinili mo. Sofia, matagal ko nang gustong sabihin sa iyo, ang kwintas na binili mo ay mas estilo ni Elena. Bakit lahat ito ang aking mga paboritong putahe? Wala akong gaanong interaksyon sa kanya dati. Bakit parang lagi niyang alam ang aking mga gusto at interes? Eto, Sinta, kumain ka ng isda. Masarap ba? Ang lahat ay masarap kapag pinapakain ako ng aking sinta. Miguel, tila naiinggit sa ganoong uri ng interaksyon. Jose, dahil pumayag ako na makasama si Miguel, dapat akong maging mas matapang. Hindi ko pwedeng sarili ko lang ang isipin. Miguel, subukan mo ito at tingnan kung okay. Jose, hindi mo ba naisip na sobra ka na? Kung sinusubukan mo akong inggitin, dapat mong malaman ang iyong hangganan. Miguel, ako na ang bahala dito. Magtiwala ka sa akin. Tsaka, oras na para ayusin ko ang mga bagay sa kanya. Jose, kilala mo ako. Ang pasensya ko ay may hangganan. Kung ibang lalaki ay hahawak sa iyo, mababaliw ako. Ano? Hindi mo na kaya ngayon? Noong ikaw at si Elena ay sobrang sweet sa isa't isa. Naisip mo ba kung ano ang naramdaman ko? Jose, noon may split personality ako. Wala akong choice. Sofia, alam kong gago ka. Ngunit hindi ko alam na ganito ka kasama. Kahit ngayon, nagpapanggap ka pa rin. Tigilan mo na ang masamang pag-arte. Jose, alam mo na, hindi ba? Tama. Ang maliit mong laro. Alam ko na ito mula pa sa simula. Mula sa sandaling pinili mo na makasama ang ibang babae, iyon na iyon. Wala nang pag-asa para sa atin. Miguel, nasabi ko na lahat ng kailangan kong sabihin. Jose, kailangan mong malaman, ikaw na talaga. Ikaw lang. Bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Gugugulin ko ang natitira kong buhay para bayaran ka. Babawi? Sa pusong basag na, paano mo magagawang tama iyon? Maaaring gumaling ang mga sugat, pero nananatili ang mga peklat. Sofia, wala nang pagkakataon para sa atin sa buhay na ito. Hindi. Nakikiusap ako sa iyo. Huwag mo akong iwan. Hindi ako mabubuhay kung wala ka. Jose. Sofia, huwag mong gawin ito. Mahal na mahal ka ni Jose. Hindi naman talaga niya ibig sabihin na iwan ka. At hindi pa kayo hiwalay. Hanggat hindi kayo hiwalay, asawa mo pa rin siya. Ang init lang ng ulo niya ang may problema. Hindi mahalaga. Kahit kailangan kong lumuhod para humingi ng tawad.
Babalikan ko siya. Pasok. Bini-bini. Alam ni G. Ramos na hindi ka nakatulog ng maayos. Ang insenso na ito na pampakalma ay espesyal na inihanda para sa iyo. Tito. Ano ang alam mo tungkol kay Miguel? Parati kong nararamdaman na parang matagal na tayong magkakilala. Mukhang alam niya lahat tungkol sa akin. Pasensya na, Bini-bini. Iyan ay bagay na talagang hindi ko masabi. Ngunit alamin mo ito, ang kailangan mong malaman ay, mahal ka ni G. Ramos, mahal ka niya hanggang sa kaibuturan ng kanyang pagkatao para sa iyo, kaya niyang isuko ang sarili niyang buhay. Sige, maaari ka nang umalis at magpahinga. Opo, Bini-bini. Bini-bini, natutulog ka ba? May isang ginoo sa labas na apelyido Santos. Pipilitin niyang makita ka. Sabi niya, hindi siya aalis hanggat hindi kanya nakikita. Santos? Jose, mali ako. Talagang mali ako. Basta't patawarin mo ako. Gawin mo sa akin ang gusto mo. Nasa iyo na ang lahat. Sofia, hindi lahat ng paumanhin ay karapat-dapat patawarin. Halos 2 oras na. Bakit hindi pa lumalabas si Jose? Hindi ito tama. Karaniwan, kung ganito ang kilos ni Sofia, kakabahan na siya sa pag-aalala ngayon. Sofia, sa pagkakataong ito, si Jose talagang nasaktan. Natatakot akong hindi kanya mapapatawad. Umuwi muna tayo. Hindi. May nararamdaman pa rin si Jose para sa akin. Hindi niya talaga ako iiwan. Galit lang siya ngayon. Iyan. Gawin natin ang napag-usapan. Sofia, kailangan bang umabot sa ganito? Iba siya sa ibang babae. Magkasama kaming lumaki. Matagal na siyang naging isang mahalagang bahagi ng aking buhay. Pero nasaktan ko siya ng ganito kalala. Kunin mo ang latigo. Bilisan mo. Ito lang ang utang ko sa kanya. Ngayon, babayaran ko lahat. Hataw. Jose. Tingnan mo, ang latigong ito ay para sa mga sampal na ibinigay ni Elena sa iyo sa ospital. Ang latigong ito ay para sa utang na pinapag-donate ka ng dugo kay Elena. Pero ang kasunduang ito ay pinirmahan mahigit 3 buwan na ang nakakaraan. Matagal na itong legal. Yaya Shu, bakit hindi mo nasabi agad? Ang kabataan ay naging napakabuti kay G. Miller. Akala ko sila'y nagbibiro lang. Hindi. Kailangan kong i-report ang sitwasyong ito kay G. Miller kaagad. Ang 58 hagupit. Noong parehong nasa panganib sina Jose at Elena, pinili ko si Elena at iniwan si Jose. Sofia, Sabi ng aking amo, para kay Elena, gumawa ka ng 58 bagay na nakasakit sa kanya. Ngayon, babayaran mo siya sa 58 hagupit. Pagkatapos, tapos na ang utang. Mula ngayon, huwag mo na siyang hanapin. At hindi ka na niya makikita. Hindi, ayoko itong matapos ng ganito. Gusto ko si Jose. Nangako tayo na magsasama tayo habang buhay. Pasensya na. Ang aking amo ay nakahanap na ng taong marunong talagang mag-alaga sa kanya. Hindi, akin si Jose. Hindi pa tayo hiwalay. Sa akin siya habang buhay. Ginoo, masamang balita! Ikaw at ang batang ginang ay pumirma ng kasunduan diborsyo 3 buwan na ang nakalipas. Sa totoo lang, hindi na kayo mag-asawa. Sofia.
Nakahanap ako ng bahay na gusto ko. Kailangan ko ng pirma mo. See? Sofia. Sofia, anong problema mo? Ayaw na sa akin ng kasintahan ko. Ayaw na sa akin ni Jose. Diyos ko. Diyos na makapangyarihan, bakit mo to ginagawa sa akin? Nagkamali ako. Pinagsisisihan ko. Pinagsisisihan ko talaga. Sofia, ang babaeng pinakamamahal ko ay nasaktan mo ng husto. Ang pagsisisi lang ay sobrang gaan para sa iyo. Gagawin ko ang lahat para maibagsak ang Grupo Santos. Opo, Ginoo. Ginoo, may malaking problema tayo. Inaatake ang ating kumpanya ng isang hindi kilalang dayuhang entidad. Bumagsak ang ating stock, hindi na tayo makakatagal, at saka may mas apura pang bagay. Sabi ni Maria Reyes, buntis siya sa iyong anak. Nakaupo siya sa gilid ng bubong. Sabi niya kung hindi ka pupunta sa kanya, tatalon siya kasama ang sanggol. Elena, kung hindi dahil sa iyo, sina Jose at ako hindi sana umabot sa ganito. Hinding-hindi kita mapapatawad. Oy, Maria. Maria, huwag kang gumalaw. Halika dito, bilis. Bata ka pa. Huwag kang gumawa ng padalos-dalos. Hey! Kung lulukso ka mula rito, dalawa ang buhay na nakataya. Anong silbi ng pagiging bata? Nasira pa rin ako. Nang halimaw na si Sofia. Wag. Nasa kasagsagan ako ng aking buhay. Pinilit niya ako na maging kabit niya. Tapos iniwan niya ako. Anong tingin niya sa akin? Hindi. Totoo iyan. Hindi sinabi ni G. Santos na ayaw ka niya. Pakiusap, halika lang dito. G. Santos, G. Santos, nasaan ka? Kung hindi ka makarating dito agad, hindi ko na talaga kaya. Tigil diyan. Huwag kang lalapit. Ngayon din, agad-agad, sa sandaling ito, tawagan si Sofia. Kung hindi, ako'y lulukso mula rito. Mamamatay ako mismo sa harap ng kanyang kumpanya. Sige. Tatawagan ko si G. Santos ngayon din. Maria, pakiusap, huwag kang gumalaw. Kumusta, Ginoong Santos? Kumusta, Ginoong Santos? Nasaan ka? Ginoong Santos, sa wakas nandito ka na. Nandito ka na sa wakas. Sabi ng doktor, si Elena ay sobrang depressed ngayon. Ang kanyang mental na estado ay sobrang hindi matatag. Hindi na niya kayang humawak ng stress. Sofia. Nandito ka na sa wakas. Hindi ako makapaniwala. Nandito ka na sa wakas. Hindi ako makapaniwala. Ang kilalang-kilalang Ginoong Santos ay maaaring matakot din pala. Ano ang gusto mo? Binibining Reyes, hindi ba pera ang gusto mo? Ngayong nandito na si Ginoong Santos, basta bumaba ka, marami kaming pera. Pera? Akala mo pera ang gusto ko. Hindi. Hindi pera ang gusto ko. Gusto kitang pakasalan. Gusto kong maging si Ginang Santos na nakatataas sa lahat. Gusto mong maging Ginang Santos? Akala mo karapat-dapat ka? Sa mundong ito, ang tanging makakapagpanggap na Ginang Santos ay si Jose, at si Jose lamang. Sige, tumalon ka kung may tapang ka. Ang pagkamatay mo ay paghihiganti para kay Jose. Sofia, huwag mo akong pilitin. Mula nang pinalayas mo si Jose, dapat inaasahan mo na ito. Sige, tumalon ka kung may tapang ka. Jose,
Bakit saan man ako pumunta, naririnig ko ang pangalang iyon. Ano ba talaga ang kulang sa akin kumpara sa kanya? Juan, huwag mo na siyang galitin. Kung may mangyari sa kanya, kung siya ay masaktan, ikaw at ang kumpanya ay tapos na. Ang mawala si Jose. Parang nawala ang lahat. Ano pa ang saysay ng mabuhay? Ano ang silbi ng sirang kumpanya na naiwan? Sofia, ikaw ang may gawa nito sa sarili mo. Dahil gusto mo akong patayin. Hindi ka rin makakawala ng madali. Wag! President, kailangan mong magtiis. Noong siyam ako, nag-abroad ang mga magulang ko at iniwan ako sa lolo ko. Para akong gumuho ang mundo. Huwag kang umiyak. Noong taon ding iyon na nakilala ko si Jose, na in love ako sa unang tingin. Noong 16, nanalo si Jose ng unang gantimpala sa pambansang paligsahan sa matematika. Ang babaeng ito, ang liwanag na kanyang inilalabas, ay lubos akong nahumaling. Jose, ang pakasalan ka ay ang pinakamalaking kaligayahan ko. Pakasalan mo ako. Noong 22, nagtapos si Jose ng kolehiyo at tinanggap ang aking pag-amin. Sabi ko, mamahalin ko siya habang buhay. Noong 28, hindi ko natupad ang pangako ko. Nawala ko siya sa aking sariling mga kamay. Mahal, ano ang dapat kong gawin para mabawi ka? Katiwala, gusto mo akong makita? Binibini. Palagi mo akong tinatanong Binibini, bakit si G. Ramos ay kilalang kilala ka? Ito ang magpapakita kung bakit. Kaya, si Miguel ay yung matabang bata noon. Huwag mo siyang asarin. Noong araw na tumayo ka sa harapan ko, parang mas mainit ang araw. Pagkatapos noon, palagi kitang lihim na pinagmamasdan. Ang iyong ngiti ay nagpapakalma sa puso ko. Sinabi mong gusto mo ang mga bulaklak ng pagoda tree. Kaya bawat taon ay pumipitas ako para sa iyo at inilalagay sa iyong bintana. Nawala ang iyong mga kagamitan sa pagpipinta. Hinalugog ko ang basura at lihim na ibinalik sa iyo. Noong sa wakas ay nagkaroon ako ng lakas ng loob, umamin sa iyo. Nalaman ko na ikakasal ka na. Pero, iginagalang ko ang iyong desisyon. Pero kung si Sofia, kung maglakas loob siyang tratuhin ka ng masama, gagawin ko ang lahat para makuha ka ulit. Kaya? Noon pa pala kita gusto? Isang bagay lang ang ginawa ko para sa iyo. Pero napakarami mong ginawa para sa akin. Ikatlo ng Pebrero, mahinang nyebe, umubo siya sa pulong. Pagkatapos nito, ang kanyang kape ay tahimik na pinalitan ng mainit na tsaa ng luya. Ika-15 ng Marso, maaraw. Binanggit niya ang librong wala ng kopya. Ngayon, nang hindi nagpapakilala, iniwan ko ito sa kanyang mesa. Ika-7 ng Mayo, mahinang ulan. Wala ang kanyang driver. Nasundo ko lang siya dahil daw daraan ako.
Naghintay ako hanggang sa makapasok siya ng ligtas bago umalis. Miguel, magpakasal tayo. Santos. Nabangkarote ang Grupo Santos. Ito na siguro ang huling pagkakataon na pupunta ako sa iyo. At saka, mukhang si Isabel Cruz ay ikakasal na. Ikinakasal siya kay Pedro Ramos mula sa kumpanya Ulap International. Si Pedro Ramos ay tinatrato si Isabel Cruz ng napakabuti. Iyan ay isang bagay na hindi mo kailangang alalahanin. Ano ang ginagawa mo dito? Si Sofia ba ang nagpadala sa iyo? Sinabi ni G. Santos ito ang kanyang pangako sa iyo. Kahit ano paman, kailangan mong kunin ito. Wala na siyang maraming oras na natitira. Pasensya na mahal, hindi ko mahanap ang tama. Bibilhan kita ng mas maganda sa susunod. Sinabi mo mismo na ang nakaraan na iyon, hindi ko na ito kailangan ngayon. At saka, pakisabi sa kanya, wag na siyang humanap sa akin. Kahit gawin niya iyon, hindi ko siya makikita. Pero, Hindi mo ba narinig ang sinabi ng asawa ko? Ihatid mo siya palabas. kamusta? Nakuha ba niya ang singsing? Nakita niya ito. Ngunit, hindi niya kinuha. Sinabi niya sa akin na sabihin sa'yo na ayaw ka na niyang makita pang muli. Tingnan mo yung lalaking iyon. Paralisado siya sa kama at walang nag-aalaga sa kanya. Ano ang nakakaawa doon? Narinig ko naghahanap siya ng kerida at nagpanggap pa na may split personality. Mamaya, narinig ko na para makasama ang kanyang kerida. Talaga namang pinalayas niya ang asawa na mahal siya. Talaga, nangyari iyon. Tiyak, ang mga taong tulad niya nararapat lang na maparalisa. Karma. Sofia, ito ang parusa ng langit para sa iyo. Ayaw ko sanang sabihin sa'yo, pero may karapatan kang malaman. Paralisado si Sofia. Tumalon si Elena, sabay hila sa kanya. Namatay siya, sa lugar. Nasa bahay ampunan siya sa labas ng bayan. Hindi man lang siya makaabot ng tubig nang walang tulong ng nurse. Marinig muli ang pangalang iyon. At balita pa ng kanyang paralysis. Medyo malungkot. Pagkatapos ng lahat, siya ang kabuuan ng aking kabataan. Hindi ko inakala na magiging ganito ang kanyang wakas. Bakit ang tahimik? Gusto kanyang makita. Tumanggi ako. Ayokong makita mo siya. Wag na lang. Siya, hindi ko gagawin. Bahala ka. Ayoko rin naman siyang makita. Ang ilang sugat gumagaling lang kung iiwan mo sila.
Bakit mo ako ibinalik sa eskwelahan? Hindi mo inaasahan yan, di ba? Gusto mo ba? Ito ang una nating beses na manood ng paputok ng magkasama. Simula ngayon, bawat anibersaryo, bawat oras na masaya ka o bawat gabi na hindi ka, sasamahan kitang manood. Hindi hanggang sa sandaling ito na sa wakas ay naunawaan ko kung ano ang tunay na pag-ibig. Hindi ito tungkol sa pagpapahirap sa isa't isa, kundi pagpapagaling sa isa't isa. Siguro, ito ang buhay na lagi kong gusto. Simple at masaya. Ang sakit mula sa nakaraan, ngunit ang aking buhay ay mayroon pa ring walang katapusang posibilidad. Ang makasama si Miguel ay sobrang nagpapasaya sa akin. Natapos na ang misyon ng escort. May mga taong pumapasok sa buhay mo para turuan ka kung paano lumago. Ang iba ay dumarating para sabihin sa iyo na ang pag-ibig ay dapat mainit at maliwanag. Salamat, Miguel.